with pure, unadulterated 15,000 watts power. This is 103.9 FM. At oras alas 3:10. Sakit man sa hingtungdan, apan maoy naghusay og naghupay sa kagul-anan. Nuda Biritas. Ang balaod masakit apan maoy naghatag kanatos kalinaw. Nuda Biritas. Mga nagkagubot nga hunahuna, mga pagduha-duha, nagkinahanglang katinawan alang sa katawhan. Nuda Biritas. O karon, ariya si Frank Mendez. Maayong hapon, kumusta sa tanan na ito mga tigpabinaw, ilabi na sa ato mga kasikpit nga mga dapit din sa ato sa Dakbayan ug lalawigan sa Misamis Oriental. Good afternoon, din dapit na sa Kinugitan, no? Kay kagani na buntag, dunay text na ko diring dungog kuno kaayo ta dihang dapita sa Kinugitan despite the fact nga alanganin pata sa atong pagpaulbo sa signal, pero gapanikamot magyuta, pero maabot ra na ang panahon din lang ta magdali ha, o gwapo pa gyud ang atong signal. Pero molagi na sa akong eksperyensya, kining ato ang mga pipila ka mga FM radio kana sa mga taxi, ako nga duda gipang tuli na kay one time gihangyon ako ang driver si Mr. Tabid, no? Mr. Tabid Richel. Amo to naminaw mo to na ni maumurag wara ba to ligo. I hope na ligo na to siya ning mga panahon na kining amo gidayal gyud og tuyo ang FM diha ako tub sa 102 di nakabot sa 103. Ingon na taon siya, sir, kining gituli siguro ni sir, gituli. Oo, nako basin kay di naman mo irog ang mao nga dial. Salakto di madungog ang ato nga Gold Radio diha sa iyang monitoring sa taxi. Nugon kayo ba para sa ubang mga taxi operator o taxi driver, kining sulayan ninyo pagpaminaw ang Gold Radio, no? 103.9 MHz. Di man may magpasigarbo, pero siguro oras nga masugdan nyo pagpaminaw, ilabi na kining programa nato nga Nuda Biritas, basin o magpanilap mo og mingawon mo nga kining programa gusto ninyong regular nga madugog ninyo ni katulos o sa kasimana kada adlaw nga Lunes, Miyerkules o Biyernes alas 3 sa kahaponon. Muna nga gidasig na to ang itong mga kaigsunan, kasugdo na mo'y mga pautana unsa may scope sa ato nga programa. Ang scope sa atong programa mao pagdawat sa mga pautana gikan kaninyo, ilabi na sa mga pautana nga may kalabutan sa mga pamalaod nato karong mga panahona. Kay dili tanan kanato na suhito, dili tanan kanato familiar sa mga balaod, ilabi na diha sa ato mga igsuon nga nagpuyo sa kadaplinan. Kay wa man ni sila panahon nga magapaminaw pag unsay naa diha. Pero kung makakaton mo sa pagmonitor diri sa ato ang estasyon sa Gold Radio sa 103.9 MHz, siguro maghando mo nga kanusa pa ang sunod nga episode sa programa. Ilabi na nga to ang Nuda Biritas program. Kining atong programa ang Nuda Biritas program katulo lang gyud ni sa usa ka semana, no? O very substantial kay 1 hour man ni. Oo. So gidapit ta kamo og ayo mo pag duha-duha sa pagpadangat sa inyong mga pangutana, no? Kining ilabi na sa mga lagyo, gidasig ta kamo nga kung maka-chance mo isuwat ang inyong mga pautana. Kunya ipadala sa kuryo na bang post office ba nya amo to kanusa makan amabot diri sa CDO. Kay ako nakatesting naman ko dugay-dugay na to. Doon ako i-forward nga communication sa patag via kuryo, nabtan pagduha ka semana. Ayan, iabot. Nakanapatag na raman diho nahan. Grabe sad, banga gyud ang serbisyo sa postal office kaniadto. I hope na bag-o na nining mga panahona. Okay? Nala sige. Atong tanaw og naabay mga pautana diri sa pikas
sa ato sa Facebook. Sa Facebook na dayag kayo ang atong Facebook niya. Pwede po diri sa 0917-704-3210. Akong mabalikon ha, 0917-704-3210. Nakadumdum ko, doon ay taga Corisco. Wala magpuyo sa Hotel Corisco, no? Na naadiha sa Corisco area, gi-expropriate ang iyahang property. Kunya hantog karuwa siya mobayre 3 years na. Gusto niya nga kini makaduol siya ni Congressman Lordan. Ang ako nga subyot ipasuwat lang nako, no? Nga isuwat aron nga ma-review na ni Congressman Lordan ang imong concern. Naagi yung mga attachment para masabtan ni Congressman Lordan, ha? So ang ako pa tanag karon kay last week pa man to, unsa man imo nang napadala. Mani ako pa tanag kay gusto makatagdali. Kay aron lugar ma-forward ka na sa opisina ni Congressman Lordan og ma-review. Wa siya mabayri sa luna sa yuta sa DPWH. Di man na mahimo part. Supak man as balaod. Kanang gitawag nato expropriation or kaning just compensation. Lisod, kinahanglan ni-expropriate ang kwarta. Expropriate ang kwarta, ang yuta, ang property. Bayran ka na sa gobyerno, aya pa magamit. Kunya ang kondisyon pag yun, ubos atong balaod, just compensation. Kanang just nga compensation, katawgon na diha, nakapabor ang gobyerno na. Kay ang pagpalit nila sa yuta, gikan sa mga pribado, nga mga tagiya, barato kayo. Kunya kung musukol ka, pildi ka gyud kay naginguman ang balaod nga di gyud pwede mababagan nato ang programa sa gobyerno. And so naa ka na, no, gigamit ninyo pero very sab. Nakadumdum ko, nabayran na tong ako amigo. Siya gasugoon nga palapan ni somewhere in Libuna. Baungon na to Libuna. Property kini ang tag-iyan ni taga Carmen. Di lang ko magsaba o kinsa. Naa siya'y gisugo nga mag-follow up. Siguro na iyang SPA. Basta ko mautana. Hala, kapilan na to katuig siya nga siging follow up. Ang iyahang kubrahonon sa DPWH, mga 800,000 kapin. Ang iyang property nitong dapitas Libuna, nakaon kay naagian siguro to og project sa gobyerno. Ay iyang sekbet nga minilyon giuna og bayad, giuna og kanang nabayaran lugar og sayo. Siya tadangtan pa og 3 years man siguro gyapon to. Siya ang dako, ako nga ni gamay dapat unahon kay gamay man. Ang dako mo'y nabayaran og una. Sugaduda siya nga basin og ang bahin po dako-dako. Uso biya na hantog karon napamatud-an man na karon. Manang tinuod. Ilabi na kung mag-iskuta o korupsyon sa gobyerno nining mga panahon na. Busa ka mong taga DPWH, makita ang taga ni mo, karon, bisag karon, kaminos kay ko ninyo diha. Para nako garbage mo. Grabe nyo pagpahutak, pagpaymulo sa panahon. Grabe. Masig maingon mo nga, ay lang ko basulan na naprangkay. Si Kuan may tudlo na ko. Bahala na. Amot na ito ipasabot ba nga. Di maningon nga, ayaw mo pagpangawarta diha, pero ay pagpalabi, pagpabaga. Musa ka mo na minusan mo sa mga tao karon. Ang ilang presyon, kawatan kayo mo. Ito laha, unang pautana ni Suroy ni Libs. Sir Frank, silingan ako. Kinsa silingan ni mo ba? Sir Frank, silingan ako gabi, smooth dagan sa motor, gabi siguro. Niya unya, gibanggaan siyag hubog na rider. Nadala sa ospital, posible ba siya nga, posible ba siya nga siya gihapon pabayron akong silingan, maski di niya sala. Agda ang police report. Kay, kanang ugwa ko tayo police report, walay investigation. Kanang 200 daog. Siya dili. Okay. Pag ingon ako na, eksakto ko.
Baingon sa batong nabanggaan, dili sir. Kay pagkuan ni mo na sakto pog ko. Na, mula na. So ipapulis. So, agdo na to ang report sa pulis. Diha na lang. So, ang ako, nga advisean talang ka, nga ipapulis ni, no? Kay naara ba ka magkahani na injured magkahani ang usa. Na, di man mo ang kunog atong inatuon. Sigurado ko. Makigaway pa. So, ipapulis ni, imbestigahon sa pulis, mangayo ka police report, dayong motoy basihan. Motoy basihan. So, klaruhon yun na. Morag na akong sugyot. Wa man ni pagkahuman. Nakadumdum ko. Primero, wala ipapulis. Amigo na ko. Brand yung nga sakyanan part, Montero. Nabanggaan siya. O taxi. Kanya taxi driver, isog kayo. Bisan og sala sa taxi driver. Tang isuga ko no. Siya maode ha. Tawag siya sa iyang pag-umangkon nga Lieutenant Colonel mga to. Paugat po siya. O gaw. Pag-umangkon niya kanang sa batoy tinaguan nila kaning nabanggaan ko ni ako diri sa gi-mention niya ang lugar. So, wala naman ko kasabot. Ako pa i-away there is taxi driver. O, iso ko noong taxi driver. Agi pa pulis. Pag pulis, ang nabayran, kay brand new man to nga sakyanan nga Montero niya, ang operator's taxi, nakabayad og almost 800,000. Na, maon na. So, ingon na, pila ra may istorya lugar, o kini magakasinabot. Pero, di ko na ito ni ipaagi sa insakto nga procedure, ang magkakitabo na ini, mao nga, paugat po, siya di kong bayad. Kaya di masala na ako. Di ba, Frank? Ay kong ipil-apil. Kaya wak ko makakita na nga mao nga diskasya. Ha? So, ingon lang niya na, ha? Sige. Si Laaga, kinsa mo itong ganina? Lagan ng angkol o suro ni Libs. Okay. Ang ikaduha nga taga na itong pagtagad si Laagan nga angkol. Nuda Veritas, Sir Frank, kung dili mabayran 1 year ang yuta sa gipalit sa gobyerno bahin sa road widening, pwede ba isumbong sila mismong gobyerno? Ngayon dili. Argibiyado ka man. Labi nagkuhaan yun kanang dilatory tactics na ang i-apply sa DPWH for unknown reason. Masumbong yun. Dili lang issue sa expropriation. Siguro there are other legal remedies nga mafailan ninyo ang official nga responsable sa implementation sa mao nga project. 1 year, bahala na mo. Ang procedure gani ni mao kana mag-expropriate ka og kwarta. Kwarta ining unsa ni kining property, no? Power of eminent domain makinisya, inherent power sa gobyerno nga dili gid nimo na mabalibaran. Ang gobyerno tulo ka mga gahom sa gobyerno nga di ka kasukol. Lugar ang ilang gahom labi-labi ka dako. Number 1, power of eminent domain. Ubos ni ana mao na ng expropriation nga may tabo. Alright. Number 2, power of taxation. Nagbalibad ka ba? Nagsukol ka ba kung naay imponer nga buhis di kanimo? Wa kay daganan kay gobyerno man. Unya kini nga mga power sa atong gobyerno ang gahom essential sa pag-operate sa gobyerno. Muna gitawag sa balaod inherent powers of the state. Ang primero, police power. Police power ang primero, ikaduha, power of taxation, ikatulo, power of eminent domain.
Kining tulo, every time nga dunay stake nga matukod, automatic nga naa na sila gahom. Kining tulo. Inherent sa ato pa nakasakay na daan, automatic na gyud na siya. Mo nang gagamiton sa atong gobyerno sa Pilipinas. Kay mingon man din sila, power of taxation. Buhis dito, buhis diri. Di ka kabalibad. Kay mingon man gobyerno, maobya ka na ang gabuhi sa ato sa gobyerno. Correct man sab. Ang buhis. Lifeblood sa gobyerno. Buhis sa katawhan. So di ta kabalibad. Munang bayar gitag buhis, value-added tax. So padiha. Alright. Sa power of eminent domain, mo na ni siya. Ang procedure nini sa dili pa nato ma-exercise kini part. Ang gobyerno mo offer nga paliton ang imuhang property kay dunay project nga ibutang. Mo offer. Alright. Kung i-reject sa tag-iya, pwede ko. Pagkabansyan ko na, mukha na mo kini. So naay, sukol, na mo sukol. Muna nga, kung dili magkakasinabot, kay mo sukol man, ang buhaton sa gobyerno, mag-file sila og expropriation proceeding sa korte. Unya, magdeposito sila at least 15% sa assessed value sa kinitibuk ang property nga paliton sa gobyerno. Pagdeposito na sa kwarta sa gobyerno, diha mismo sa korte, ang buhaton na yon, mao, nga ang korte mag-issue og order, writ of possession, aron nga masugdan pagtrabaho sa gobyerno ang project. So naana ang order, writ of possession, aron magtrabaho ng gobyerno. So mo na nga naanay mga sana ka ng mga dagko nga mga sakyanan hala ipang gubaon na ingon na. Kaya nagdeposito naman sila og 15%. Gasukol ang tag-iya. Mao na dayon na. Mo resist gyud ang tag-iya. Diha na dayon ang magakaso-kaso. Ingon na ng proseso. Huwag ito mahimo. Pero kining sa Kurisco, kanang dapit na sa Kurisco, akong tanaw na problema diha. Kaya murag wa siguro magsukol ang tag-iya. Kumpiyansa lang ba? Ingon sab siguro sa DPWH, wa masukol ha? At talimuyo mo ini. Di na ginato ni bayran. Basik ingon na ba? Karon nang isog na sila. Basta na akalay papilis. First, you have to present the title. Kaduha, tax declaration. Tax receipts. Importante na to support nga ikaw gitag-iya. O angay kang bayran kay tag-iya kagud. Diba? So buhat ako nun na sir, dito lang hatanan ako na pabailain diri nga pangutan na. Okay. Wala. Ako lang lagan nga angkol man to, no? Mao na. Ang hitabo. Basta gobyerno. Kini ang inibagoon kang Secretary Dizon. Ang inibagoon. Total og ang papilis incomplete dili bayran. Pero kung ang papilis gipresentar sa tag-asyuta kompleto, nganong langan-langan nun man pagbayad. Diba? Pagsabala mo, mangayo mo, ay sayo na kain na karon. Paglitok, noon sa mga mangayo mo, loy, lagi sir, okay, gitugon man kong direktor, oy. Muna na. Grabe. Okay. Mawag ka ng inyong
inunta possession. So ako watan ang inyong dugang mga pangutana, ha? Okay, kaya ako mga tanaw na ko diri sa Pikas ug Naaba. Alright. Speaking of yuta kay expropriation, i-relate ta kini sa usa ka kaso. Kini may kalabutan na sa tag-iya sa yuta in possession for 50 years. Grabe, no? Ang tag-iya sa yuta, 50 anyos, sige na siya nag-enjoy sa tag-iya sa yuta. Pero wala siya papilis nga kumplito. Wala siya papilis. After 50 years, takulahaw lamang, doon ay mianha nga nagwarawara. Nga siya kung itag-iya sa lunang sa yuta. Unsa may remedy sa tao nga nagpuyo for 50 years. Kanang 50 anyos, ibutang talang panalitan, majority age, butang talang, nagpuyo ka, mga 20 years old ka pa, plus 50, so you're now 70 years old. May edad ka na. Diba? And so, somebody approached the owner. He presented the document, purportedly, he's the owner. Okay. Unsa may sulbad, unsa may buhaton sa tag-iya sa yuta. Primero gusto na ko nga basulon gamay ning tag-iya sa luna sa yuta kay iya manggi pasagdan ayang katungod. Iyang kipasagdan. Wa si papilis, in possession lang. Wa si tax declaration. Wa si titulo sa yuta. Purisyo kayo. Diba? Now the question, unsaon man niya nga makasukol siya nitong tao nga Argibedo sa yunra. Pero sa higod po, ining for lack of ay butang talang ignorante pananglitan o mananggiti lang siya, nag-uban lang siya, iyon na usahay maumani ang mga problema sa ato mga igsoon diya sa kadaplinan. Ang buhaton mao yung susihon ni sa DENR. Magpakisayod siya nga kini yuta alienable ba or disposable public land. Alienable or inalienable public land. Kaya kung makuha niya ang classification gikan sa DENR nga ang yuta alienable public land, dako ang iyang puruhan nga siya gitag-iyan ini pinagi sa balaod kana gitawag og acquisitive prescription. Naa ka na diha in the concept of an owner. Na ikaw nagyutag-iya. Imagine nimo kung 50 anyos. Uninterrupted ang imuhang pagyaka-yaka diha mismo sa yuta. Sa to pa, it seems nga you're the owner. Di ba? Unya, kung maingon ang DENR, matugin mo sa DENR. Magpakisayod mo sa classification ni mo ang yuta ang inyong ipuyan for 50 years. Nga kung maingon panalitan ang DENR, alienable public land kini. And therefore, ma-invoke ni mo ang katungod is a possessor or nag-occupy sa mong luna sa yuta. I-invoke ni mo ang acquisitive prescription. Ano man, 50 years ka na nga nagpuyo. Ma-invoke ni mo gani ang acquisitive prescription kung 20 anyos lang pataas in the concept of an owner. Nga naa ka na diha, adverse possession. Way gabalda ni mo diha, uninterrupted silbi. So pag humana na, madto ka na dayon sa opisina,
lukatan nimo og tax declaration. Pero mangayo sa kag certificate kikan mismo sa barangay kapitan. Nga nagpamatuod, puyo ka diya. Na kay mga silingan. Aron nga mo imo saksi nga dugay-dugay na nga kapanunan nga kini sila. Gapuyo dihan dapita. So dako nga chance. So katong nga warawara diha nga nitungha kay mangangkon lang. Adili pwede mangangkon lang. O siya kuyapi. So ang ito siyang abugon, wa siya ilabot. Nakapabor ang balaod nimo. So, sa yun ba? Pero ang proseso lang dugay na ini. Ato kas DNR. Di man na basta-basta po sila mo ariya. Pabalik-balikon ka man. Balikin lang kaya ato pa ni sukdon. Magkuhan pa tao ka ng geodetic engineer. Nya dayon na kining himuan tani og free patent. Residential free patent kay aron mainyo yun eh. Pero mo ning mga proseso, sir. Balik-balik na yun, balik-balik. Na kadugayan, makasabot ka ra, nganong ka balik-balik ka? Mingon din ka ang tag-esyuta, ay, kinidi, ay, magbaligya gitin ninig baboy, kada paluap di ay. Kay imo mo to ipadangnog. Nga naman nga ingon ini ang impresyon sa mga tao. Kaya mao ka na ang practice. Lugar ang buti ipasabot. Kining korupsyon ka pangitabo sa pagkakaroon. Naaranas DPWH? Wala. Tanang opisina sa gobyerno. Murang tinuod oy. Bisag sa City Hill. Murang tinuod. Busang og doon na kay transaction, ingon nga mga procedure, ingon nga mga proseso, antos kagyod. Padanglog, balik-balik. Hantod, maingon na dahin ang ang taga-isyuta nga, kini yuta sa dako-dako man, imo na tong 200 square meters. Gwapo magigayo, no? Maingon dayon ang gatagad sa problema sa DNR. Manang giwatan ako. Nung, salamat kay Genong ha. Ako po na ipapiidungan ko ni og sukod nung magpadala ko dito og geodetic engineer sukdon para nga ma-determine ang gidakon si mong yuta. Hasta pod ako ha. Ikalay magpakaon sa engineer dito. Ihawi og kanding. Lutoy og kalderitas kay mo ganay ampay. Okay? Oo man public man nga geodetic engineer. O, di ba? Hasta nga ni ko galaway. So, yun na ang sitwasyon. Madali. Pero, unsay moraliso nini. Nato sa ito mga ekson, labi na nga namuyo diha mismo sa mga daplin-daplin, no? Kinang lang yung nga, ug naa mo ingon nini nga kahimtang, karon na inyo ginapaning kamutan na matituluhan ang maong yuta. Kana ngadto-ngadto matituluhan na free patent. Di ba? So mainyo na. Pero taas kay proseso 50 anyos. Grabe sab. So angay nato ng timanan, I think kinidili lang ni isa. Siguro na pailain nga kaso ingon ini. Ilabi na sa mga bukid-bukid nga bahin. Okay? Di sa bukid-bukid, pwede man angkon-angkon lang. Ako man na, kaisugog ko. Pwede na imo silingan mo, ingon na ba? Pare, kinsa man ang yuta. Ako, pare. Sibot pasabot ni mo, pare. Imo na i-claim. Isug ko, pare. Di sa bukid-bukid. Di sabi, naibukid di somewhere in Talakag nga. Ay mga ingon-ingon ini. Pero, believe lang ko kay na mga nailan akong taga Talakag. Sa pagkakaroon, murag na-educate po sila.
ilag yun, hugot yun nila, gipatituluhan yun nila ang yuta. Kay ang talakag sentro sa agriculture, wala duwa-duwa. Diyot lang ha. Ako sang tanaon og naabay gaabot atong ganiron pero aron nga walay magmahay. Sige. Mura og walay gaabot diri sa ato sa Facebook. Tanaw nato diri sa Pikas. Ganiron tani. Be. Okay. Sige, padayon ta. Oo. Niya ilain nga sitwasyon part. Kinailain sab ni about ni sa kaminyoon. Kinsa katong gusto nga magbinyo. Paminaw mo. Minyo na ne. 5 years. Okay. Ang asawa argibyado kay ang iyang bana na ay kulukadidang. Iyang bana. Nadunggan niya nga dunay kapuyo. Niya guwapa pagyud labaw pa niya ang iyang bana. So ulit guys siya. Murag na challenge lugar ang asawa. Siya mao di ay ha. Makabalos ra gyud ko nimo. Paarte-arte siya ingon na pa guwapa siya mayo. O yan nanganti nga makabalos siya ang bana. Gusto sa asawa na magminyo po siya. Na gusto niya nga legal separation. Pwede ba kuno na? Anto bag dili pwede. Kaysa legal separation, ang epekto gud sa legal separation, mo lang nga magbuwag mo og dulog, di mo magsalo og kaon, igo na pinaka-simple nga sitwasyon kung legally separated na kamo. Ang talikala sa inyuhang kaminyoon, marriage ban, naagyapon, sanglit kay naapamagyapon, nagpasabot nga dili ka pwede makasal sa lain. Dili ka pwede nga magminyo ka pa og lain. Mao na ang kahimtang sa legal separation. So, Mrs., paibaon ti ka, kung gusto ka gyud nga buhagan nimo kay naulit ka na sa imong bana. O para nga makaminyo ka pagbalik, dili legal separation ang imong pag-abotong kay di ka man makapakasal na nauglain. Ang imong buhaton, i-annul ang imong kaminyoon. I-annul. Declaration of the nullity of marriage. Aron sa ingon nga, naakanay kagawasan nga magminyo og lain. So, ingon na ng solusyon, pero ayaw sa legal separation. Malisod. Minyo ka magyapon. So, di ka makabalos. Ulit gid siguro siya, no? Kay gaaso-aso ang ilong. So, ngadto sa mga ingonin mga parties involved, atong mga kinsa baka diha, no? Nga gaplano nga kung maglegally na mag-separate sila, basig gunahuna nila, pwede sila makapangita og laing bana. Para ni sa mga asawa, ha? No sir, no ma'am. Minyo ka lang gyapon niya na. No, ginisolve lang ang inyong partnership. Ilabi na kung iskutan ang inyong property relationship. Pero, ang talikala sa kaminyoon, nagpabilin nga gibugkos kamong duha. Malisod,
So kung gusto ka, file nimo annulment of marriage. Dangop ka sa abogado. Aron nga ang abogado na may mag-file. Kaya gusto ka makabalos. Balos-balos din ha. Okay, sige, salamat kayo ha. Arnold Gunsal. Nuda Veritas, Ultra Frank, na ayuta sa akong amahan sa Kabanglasan, Bukidnon. Ang tanom mangga na Karabaw o kape, 12 hectares, dako-dako ni. Patag kaayo na Sir Frank, unya gibuldo sa niya kay naigo sila nga project nga irrigation diha gyud sa tunga sa yuta. Ang gibuldos nila taas-taas ang nakuha sa yuta, unya akong amahan nagdahom bayaran siya sa niya. Pila katuig nilabay, wala gayud siya bayari sa niya. Hangtod namatay na lang akong papa, titulado ni ngayuta Sir Frank, asa man mi mo reklamo, mga anak nga wala man mi bayari sa niya, Sir Frank. Magpadala ka og official communication. Address sa niya Director sa Manila. Mora pagpaybao sa dako nga biduang. Unya dayon copy furnace. No? Copy furnace diha mismo sa opisina sa niya sa Bukidnon. Unya copy furnace sa ombudsman. Aron ma-ombudsman pod kining mao nga niya nga nagpasagad siyang katungdanan. Dili ni pwede tiway-tiwayon lagi. Klaro man kayo ang balaod nini. Mola ni itong mahimo. Unya dahil copy furnace si Senador Mig Subiri para mahibaw po siya. Ako nagatuo ko nga once madawat ni Mig Subiri nga mao nga communication, yan ang aksyonan. Kaya nga naman, constituent kamo ni Mig Subiri din dapitas Bukidnon. 12 hectares, dako-dako kini, pero I think basin og portion ra pod ni, no? Sa 12 hectares, ako basahon pagbalik. Nayuta akong amahan sa Kabanglasan. O kining Kabanglasan, approaching ni Malay-Balay kung wa ko masayop, no? Ang tanom mangga na Karabaw o kape, 12 hectares. Imagine nun mo. Kuha ni agricultural nga area. Patag kayo na Sir Frank, unya gibuldo sa niya kay naigo sa ilahang project nga irrigation diha gyud sa tunga sa yuta. Sa to badili tibok 12 hectares, no? Ang gibuldos nila taas-taas ang nakuha sa yuta, unya akong amahan nagdahom bayaran siya sa niya. Pila katuig nilabay, wala gyud siya bayari sa niya. Hangtod namatay na lang akong papa, titulado ni ngayuta. Kanang imong titulo sa yuta, photocopy, i-attach na sa suwat, no? Para ma-convincer ninyo ang opisina nga tinunto man titulado ngayuta, wa pagyud bayre. Okay, titulado ni ngayuta Sir Frank, asa man mi mo reklamo, mga anak nga wala man mi bayari sa niya. So, mao na tong akong tudlo ninyo. Ang ombudsman i-appeal. Aron imbestigahon sa ombudsman. Tanaw na to ni si Buyeng Remulla. O unsa ba ni siya? Pabor-pabor ba ni siya o walay pabor-pabor? Pagpanglupig man gud ni. Pagpanglupig. Nya kanang niya ra ba dili ra ba na pobre nga agency sa gobyerno. Daghang kwarta ang niya, mura nag DPWH. Ang project na Pulos Irrigation, milyones ang sapi ni ana. Kanya dili pag yun na makitaan sa tao, kay magsugod man na dito sa bukid, makitaan lugar na sa tao, sa laktor ng pagasulti, kanang ilang kanal-kanal diha. Sigurado ka kaha, nga nakasubay ka na sa giprescribe, sa balaod, specification sa irrigation canal,
Basig kawayan na sabna. Galipaton lang ta tungod kay di ka na makita directly sa katawhan nga manging tungdan o sa kabanglasan ni sir. So, paibaw na to si Senador Meg Subiri. Sim later ha. Para maayo ang pagkasuwat akong suggestion dangop mong abogado niya dayon na tagay og kompleto nga records para manarate dito sa iyang communication. Niya ang attachment kompleto tax declaration, titulo sa yuta. Importante kana kay mo nang basihan nga titulado nganong di man bayran. Di ba? So makapangutan na gidugar atong mga kaigsunan. Titulado unya dili bayran. Unsa nakakatungo pay titulo gi-process pa. Dakong tinunto. So we will have to inform the office of Senator Miguel Subiri, the office of the Ombudsman, the Director General of the NIA, the Regional Director of the NIA, and the Provincial Director of the NIA in Malay-Balay, Bukidnon. Muna inyong buhaton, sir. Ha? Sige, with all the necessary attachment for each year, assessment, evaluation, and understanding sa inyong nga concern. Okay? Sige. Ito lang ha. Nuda Veritas, akong gisumbong ang nakautang sa ako as Sir Frank kay di na daw siya mabayad. Kay wala kuno ko'y ipakita niya sulod sini. Kay wala kuno ko'y pakita niya sulod wala kuno magpakita ikaw lugar. Kay wala kuno ko'y pakita niya sulod sa 3 ka tuig. Naa daw siya pambayad sa una. Oy, okay sabda. Oo. Pambayad sa una apan karon wala na. But the reality But the reality, siya ang nagtago-tago o nasapon ko siya ganina sa kugon. Halaka nga ganina sa kugon nangapi. Unsay pwede nako buhaton niya nga di man mobayad. Pili utang niya nini. Anyway, na may prinsipyo sa balaod na to nga no imprisonment of non-payment of debts. Basig mauni yang gisaligan. Wa ba siya issue ka cheque? Wa ba siya isuwat nga imong nadawat? To establish nga bad faith. Aro nga pwede na to siya musumbong sa kriminal nga aspeto. Kaya kinigong non-payment of debts, ubos atong balaod, di ka gyud mapriso. Ay mo man ang sulti. However, mahimo kang mapriso kung doon na kay lain nga kasaypanan dugtong sa imuhang pagpangutang. Pananglitan, nag-isyo ka og cheque. Kay pagpatuog yung lugar nga nangutang ka, niya dahil na akong cheque, nga mo mo garantiya nga sa utang, okay kayo ni, kabala ka. So dito, pwede siya nga ma-filean og sumbong. Another form sa sumbong nga separate sa non-payment of debts o niya criminal na dayon nga aspect. Pwede na dayon sa managinot. So, unsa may kamatuoran, naaba mo'y mga papilis na ini. Mr. Rodney, nagkapi-kapi ko no din as kugo, no? Nilabay ra ba ko diha? Naiga kapi-kapi, basig mao na to? Mao diha, ha? So, ingon na lang, malisod. Kaya may saligan. Pero muna karon na itig pautang, di ba? Maniguro na sila nga ipaisyo kag yun og cheque. Kay para naa sila hold diha nimo. Kay ang ilang depensa, mangutang ka, plain nga utang, adi ka na sila mapriso.
Pero kung mag-issue kag cheque, lain na nga istorya. Ang tanak ko ni Mr. Rodney, unsa kamaturan nimo Mr. Rodney, na akabay gihuptan nimo diha nga unsa ni kining papilis sa pagpamatuod nga nakautang. No? Unsa may imong mga kamatuoran para maligkon ang imong pag-aargibyar. Kaya kung panalitan, mura bitog inamigo lang, okay lang ba? Sige, pili utangon ni mo, 3,000 na kay 3,000 di ba? Okay, 1, 2, 3, sige. Bayon niya, ay, maramigo gud ta. Nana ba? Wala na po na. Di ba? Diyot lang, Alfio Arindain. Good afternoon, Sir Frank. Nakadawat kami sa deed of donation o titulo sa among gipuy-an nga lote diri nga usa ka Ormoc relocation area. Natong 2023, nagsugod na kami og process sa transfer sa titulo. Kaya abang sumpay nini. Itaas din Kaya balik ko na to. Nakadawat kami, Sir Frank, nakadawat kami sa deed of donation o titulo sa among gipuy-an nga lote dire nga usa ka Ormoc relocation area ni adtong 2023. Nagsugod na kami og process sa transfer sa titulo nga nadawat ngadto sa among tagsa-tagsa nga pangalan. Akong pangutana, unsa man ang naitabo adtong mga titulo nga wala panguhaa sa mga beneficiaries. Wala panguhaa. Akong pangutana, unsa man maitabo niadto mga titulo nga wala panguhaa sa mga beneficiaries. 134 kami tanan mga beneficiaries. 24 ang wala modawat kay sa rason nga nganong dili man largo sa among pangalan ang titulo nga ihatag. Dili gayod mosabot bisan ang taga City Legal Office ang miingon diha sa among assembly meeting. Unsa pa may obligasyon ninyo? Nganong dili man kompleto ni? Kay mura man og unsa ni? Nganong dili man largo sa among pangalan. Asa man din nakapangalan di, sir? Dapat sa inyo ni nga pangalan. Ilabi nagwa ka na obligasyon. Nanay deed of donation. Di ba? Asa man di ay asa man nakapangalan. Kay kung nakapangalan ni sa lain, kunyawa pagid mabalin sa inyo, kaduduhaan, kinahanglan maklaro, usa pa may atong obligasyon, nganong dili man ni mahatag diri sa moa, aron mabuhatan kini og titulo. Kinahanglan siguro istoryahon ninyo, ang taga-NHA nini, unsa man niagi ni sa NHA, taga City Legal Office nga ang mingon, diha sa among assembly meeting. Dili gyud mo sabot bisan ang taga City Legal Office ang miingon. 24 wala mo dawat kay sa rason nga nganong dili man largo sa among pangalan ang titulo nga ihatag. Okay. Kini sir, unsa man donation ni nga yuta? Unya gabuhatan mo og titulo selbe. Pero di pa gyud hingpit nga titulo. Unsa pa ibang kondisyones ni ini? Kay kung og baligya, lain naman, murag donation ang pagsabot. Donation yun gikan mismo sa mga yuta-yutaan siguro diha. Anyway, padumdumi lang ko ni ini sa mao nga concern next week. No, dili next week. Kay karon Lunes man, Miyerkules, kay atong diskusyonan kining mao nga status sa imong ayuta dihan dapita sa Ormoc City. Ha? Mr. Alfio Arindain, usa sa ato mga dayahan nato nga tigpaminaw.
So meantime kini doon na kay lain mga papilis basa-basa diha nga basi maghatag nimo na og guide para masabtan nimo. Ha? Sige, wa na tay kung panadugoras dinhi sa ato nga pagpanaguban sa atong tulumanon. O salamat na lang ang atong continuation sa discussion himuon nato Miyerkules pohon dinhi. Okay? Atong basahon ang importante nga topic nga isgutan ni Ma'am kargabi 6:30 sa programa Kalipay nga Mulahutay. Sa kalibutan daghantag kalisdanan. Apan tungod sa gugma sa Ginoo dili ta malisang. Usbon ko. Sa kalibutan daghantag kalisdanan. Apan tungod sa gugma sa Ginoo dili ta malisang. Mao ni ang topic nga isgutan ni Ma'am kargabi alas 6:30 ang takna sa kagabion din sa Radyo Ultra sa programa Kalipay nga Mulahutay. Sagad sa atong kuyog, JC James diri sa Pikas nga Lawak, iuban pod ni Congressman Lordan Swan sa District 1 sa Dakbayan sa Cagayan de Oro, Chairman sa Committee on Public Information sa House of Representatives, kuyog pod ni Aga Swan, padayong Pilipino, minority member sa City Council din sa atong syudad, nga pungot kay siya ng budget sa 2026. Kay ang maipit ni Ugmayo mao mga yanong mga magbubuhis din sa atong syudad nga maduble ang ilang mga bayronon. Ang kahimtang sa atong kinabuhi resulta sa mga desisyon nga atong ipili. Maayong hapon.